pinapayagan ng RH bill at gumagamit ng kondom, madami pa rin mga HIV at marami pa rin may AIDS. So, ibig ba nila sabihin na ang dahilan ng pampigil ay RH bill? Hindi po, hindi totoo yun. Ng kondom ay gagamitin para na iwasan ang sakit ng AIDS. Pero kahit sa Amerika, kahit sa Europa, mayroong mga may AIDS. Gumagamit na yan sila ng kondom. So, ibig sabihin, hindi dahilan na gagamit ka ng kondom para mapigil ang sakit na AIDS. Hindi po yun totoo. Dahil sa ito ay nangyayari, no? Kahit na mayroon pa mang RH bill o walang RH bill, ay talagang, kung magkakasakit talaga ang tao, magkakasakit talaga siya. Pero ang sinusulong ng simbahan na huwag natin kontrahin ang buhay. Hayaan natin ang buhay ay isilang. Hayaan natin na buhay ay talagang maipamalas, no? Makakita ng sinag, ng liwanag, at may pamalas ang pagmamahal ng Diyos. Siya ang dahilan kaya tayo lahat isinilang sa mundong ito upang may pamalas sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Kung paano ngayon isinilang ang mahal na Birheng Maria ay dahil sa upang ipamalas ang pagmamahal ng Diyos, ganon din sana sa marami pa na ang buhay ay dapat na pahalagahan, alagaan. Ang buhay ay ipagtanggol, mahalin. Ang buhay ay ang buhay kalingain, alagaan. Yun ang nais natin ng simbahan, na ang pagtatanggol ng buhay ay wala iba kundi pagtatanggol ng pagmamahal ng Diyos. Kapag inayaan natin ang RH bill, inayaan natin na maghari sa atin ang kultura ng kamatayan, no? Dahil sa paggamit natin ng mga iba't ibang mga instrumento para napigilin ang buhay, atin hinahayaan ang kultura ng kamatayan na siyang mamayani sa atin. At yun ang sinasabi ng yumaong Blessed John Paul II, na nawa sa halip na maging instrumento tayo ng kultura ng kamatayan, maging instrumento tayo ng kultura ng buhay. At sa pamagitan ng ating pagdepensa, sa pamagitan ng ating pagtatanggol, sa pamagitan ng ating pagiging mapagmatsyag, no? Kontra RH bill, alam ninyo, ay may pagpapatuloy natin ang buhay. Kaya sa ibang bansa ngayon, kakaunti na lang yung mga matatanda, no? Ibig sabihin, dumadami pa lang mga matatanda. Kumukonti ang kabataan, no? Binaligtad ko lang, no? Para kayo magising, no? So, kumukonti na lang yung mga bata, no? Ang dumadami ay mga tatanda. Hindi ko sinabi kayo. Ganon na ako. Dumadami mga matatanda, pero wala nang bata, no? So, sino ang magpapatuloy ng henerasyon, ng tao, no? Kung wala nang mga maliliit. At ito ngayon ang nais na bigyan ng pansin ng simbahan, no? Tayo mga Pilipino na hanggang ngayon ay talagang nagsusumikap upang ang RH bill ay huwag ipasa. Tayo ang nagnanais na ang buhay na ito ay pagpatuloy kahit na marami tayo, kahit dumami tayo, ay naniniwala tayo ng kinabukasan ang bansa, mayroong mangyayaring maganda sa Pilipinas dahil sa marami tayo. Tayo ang magdadala ng mga workforce, no? Tayo ang magbibigay ng mga workforce sa mga bansang wala ng mga kabataan. Tayo ang tutulong sa mga bansang matatanda at kakaunti ang mga kabataan upang sila ay
tulungan na sila ay mabuhay na maayos. Tayo ang hahalili, no, sa kanila pagdating ng panahon. Kaya ito, mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, nais ko pahayag sa kaarawan ngayon ni Maria, ng pagsilang ni Maria ay pagsilang upang ang pagmamahal ng Diyos ay pagpatuloy at ipamalas. Ang pagsilang ni Maria ay simbolo na kung saan hinayaan ng kanyang mga magulang na ipagpatuloy ang buhay. Ganon din nawa tayo, na sa ating pamumuhay may pagtanggol ito, hayaan ang buhay, talagang alagaan, mahalin, ipagtanggol, depensahan, hanggang sa buhay, ayon sa kalooban ng Diyos. At anong katapusan ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos? Sa natural na pamamaraan na mamatay ang tao. Kung siya'y mamatay sa aksidente at yan ang natural na pamamaraan, yan ang kanyang hantungan. Kung siya'y mamatay sa kanyang katandaan, yan ang kanyang hantungan. Kung siya'y mamatay sa kanyang sakit, yan ang kanyang hantungan. Pero hindi dahil sa tayo mismo ang kumikitil ng buhay. Hindi dahil sa tayo mismo ang pumapatay sa buhay. Hindi dahil sa tayo mismo ang kumukontra sa buhay. Bagkus, hinahayaan natin ang buhay na manatili at ang buhay ay may pamala sa kagandahang loob ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Hingin natin ang tulong ni Maria upang tayo gabayan, alalayan. Hingin natin sa kaarawan ni Maria na tayong mga Pilipino, alalayan, tulungan upang ang buhay tunay ngang ating may pagmalaki dito sa ating bansa, dito sa ating komunidad, dito sa ating parokya. Ang buhay tunay ngang ating may pamalas at may bahagi sa iba. Amen? Palakpakan natin si Maria, ang mahal na Birhen, ang ating pinagdiriwang kanyang kaarawan. Magsitayo po tayong lahat.